Kumusta po kayo lahat mga kapatid, mga kababayan? Magandang araw po, ngayon po ay Linggo. Unang-una, salamat po sa mga nakasuporta sa aking channel. Mga kapatid, mga kababayan, maraming salamat po. Ngayon pag-uusapan po natin yung mga fallen angels. Bakit fallen angels? Dati silang nasa loob ng Iglesia ni Cristo, subalit lumaban sa pamamahalan ng himagsik. Kaya naalis sila ng iwalat. Ito na naman, may kaisahan na namang gagawin ng Iglesia ni Cristo at patuloy pa rin silang nagdadaldal sa social media. Yung isa sa mga fallen angels, kilala niyo yan? Yan. Noong panahon na Nika Eranio Manalo, kapatid na Eranio Manalo, nung nabubuhay pa sila, nakita ko yung tao niya sa Central. Kasi nag-aaral ako noong 3 taon akong nag-aaral sa New Era University. Nakita ko yan. Noong panahon na iyon, napakatalino niya. Hinahangaan. Nasa karapatan pa siya. I-comment ninyo kung kilala niyo yung tao niyan. Ayaw kong banggitin yung mga pangalan niya. Run, some run, Delilah's in her way. Run, some. Itong gagawing rally ngayon ay mayroon siyang binabanggit. Mabuti ko ay pakinggan natin. Pagkat alam natin na yung gagawing rally ay mapayapa. Maraming nagsasabi na may mga mapapahamak daw, may mamamatay, magkakagulo, kagaya ng nagdaang rally noong September 21. Inihahalin tulad nila doon. Marami akong nakikita sa social media. Subalit itong tanong ko, kailan nagkaroon ng malaking pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na mayroong napahamak ng gulo? Alam ng mga pulisyan, NCRPO, alam nila kung gaano katahimik, kapayapa yung sinasagawang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Subalit itong mga tao nito yan, talagang pinasukan na ni Satanas yung kanilang isipan. Na sinasabi niya na barabagang mayroong manggugulo, may sasabog na kung ano mang pasabog. Pero ang NCRPO, mga pulis, binabantayan nila ang kabuuan ng pagtitipon. Walang napabalita na may masamang mangyayari. Walang napapabalita maging sa mga pagpupulong ng mga may tungkulin. Walang sinasabing ganito, makakaroon ng ganito, wala po. Tiwala ang buong Iglesia na mapayapa, na mairaraos ang malaking pagtitipon ito para sa transparency. Ito yung pagtuunan natin ng pansin. Yung mga naninira ngayon. Yan. Ito, panoorin po natin. Tulutan niyo muna na magsalita ako tungkol sa isang bagay na malimit na naitatanong ng marami sa inyo sa akin. Bagamat nasagot ko na yung mga tumatawag at nagtatanong, natitiyak ko na iyang katanungan nila ay ganun din ang namamalagi sa inyong isipan. Yun ang tungkol sa ano raw ang aking pananaw tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at lalo na sa binabalak na rally ng iglesia na kung tawagin ay Rally for Transparency. At kung hindi ako nagkakamali, may karugtong pa yun for peace, for accountability. Nagagalak po ako sapagkat kung totoo ang layunin ng mga nangunguna sa iglesia, naunawaan na nila ngayon. Tanggap na nila ngayon ang kahalagahan ng tinatawag na transparency and accountability. Na yun naman ang matagal na nating sinasabi sa kanila mula pa ng una. Yun ang sinasabi natin para sa ganun ay mawala yung korupsyon na nangyayari sa bayan ng Panginoong Diyos. Dangan nga lamang at hindi nila pinakinggan yun. Tayo ang inaksyonan nila at meron pang marami sa atin na itiniwalag.
Sa video niyang iyan ay binabanggit niya yung gagawing rally for transparency. At ibinalik niya sa iglesia yung transparency. Hindi mo ba nakikita mga gastusin sa iglesia ni Cristo? Talagang nagdilim na ng tuluyan yung kanyang isipan. Nandyan yung mga kapilya, may horas, gugulin sa loob ng mga gusaling sambahan. Ano ang gugulin? So, sa loob ng gusaling sambahan, electricity, tubig, maintenance, at iba pa. Tapos yung mga naglilingkod sa tanggapan, saan kinukuha yung mga binibigay sa kanila na tulong? Sa amin ng mga trabahador, construction. Oh, hindi mo ba nakikita yun? Yun ang transparency. Nagdilim na talaga ng tuluyan. Pilit niyang pinipilipit yung baluktot na katwiran. Para bagang gusto niyang pangunahan ang pamamahala. Mga kababayan namin na naliligaw sa kanyang video na napapaniwala niya, huwag po kayong maniniwala sa taong yan. Tuluyan lang nagdilim ang kanyang isipan. Hanggang ngayon ay hindi niya matanggap yung katotohanan na yung transparency binabanggit niya ay lantaran ginagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo. Walang inililihim ang pamamahala. Yun ang kanyang gustong bulat-latin. Hindi ba niya nakikita? Sayang, napakatalino pa naman yung taong yan. Magdodoktrina pa lang, makikinig pa lang ng doktrina, ipinapaliwanag na kung saan gagamitin ang lahat ng mga abuloy sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Itinuturo na. Ibig sabihin, transparent. Kitang-kita kung saan ginugugol yung mga abuloy at yung mga handugan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Talagang pinasok na ni Satanas yung pag-iisip mo. Kaya mga kapatid, mga kababayan, huwag po kayong maniniwala sa binabanggit ng taong yan kung kilala niyo man yung taong yan. Sayang. Talagang wala nang pag-asang makabalik pa yan sa kanyang karapatan at yung kanyang mga kasamahan. Napakasama ng kanyang pag-iisip. Pinuno ni Satanas yung kanyang isipan ng kasinungalingan na yun ang kanyang ipinapakalat sa kanyang mga video patungkol sa Iglesia ni Cristo. Kasama niya yung mga natiwalag na lumaban sa pamamahala. Ituloy pa rin po natin yung kanyang video at bibigyan pa rin natin ng mga reaksyon. Yun ang senador na pilit pang gustong gawin na yung pinaka-guilty, aminado naman yung mga taong yun doon sa kanilang mga ginawa. At kitang-kita naman na talagang kahit wala pa siya, kitang-kita ng guilty, gusto pang gawing state witness. Hindi na raw kailangang isoli pa yung mga kinuha sa kaban ng bayan. What? Hindi na raw dapat isoli. Wala naman daw sa batas yun. Pilit ay pinagtatanggol yun. Ilang ulit na pinagtatanggol yun. Sa makatwid, dinisiplina ba ng iglesia? Baka naman dinisiplina, kaya lang hindi transparent. Baka ngayon, magiging transparent na sila. Baka kamala-mala, mabalitaan na lang natin na itiniwalag na pala yung taong yan. Ano po? What? Kasi yung tinatawag na wag nang isoli, mali yun labag yun sa nakasulat sa Biblia. Merong tinatawag sa Biblia yung restitution. Tingnan ninyo, pati si Senador Rodante Marcoleta ay tinira niya na sinasabi niya na yung isa sa yung mga diskaya, yun ang kanyang tinutukoy, ay gawing star witness. At mayroon daw sinabi si Senador Rodante Marcoleta na wag na daw isauli yung mga ninakaw. Mayroon ba siyang binanggit na gano'n? Mayroon bang binanggit si Senador Rodante Marcoleta na gano'n na wag nang isauli? Napakasinungaling ng taong ito. Diyos ko, kung ano-ano nang pinagdadaldal ng taong ito. Talagang mapanira na siya.
Maling-mali yung kanyang mga binabanggit sa kanyang mga video. Walang binabanggit na ganun si Senador Rodante Marcoleta. Kung itutuloy po natin yung kanyang video ay para bagang gusto niyang matiwalag si Senador Rodante Marcoleta. Subalit malabong mangyayari yun. Sapagkat hindi siya lumalaban sa pamamahala. Yung batas ang sinusunod niya at nagpapasakop sa pamamahala. Ito, pahapyawan ko na rin. Lahat ng mga nagko-comment, nakikita ko sa social media na ilabas daw ang salin ng pamamahala, yung kapatid ni Eduardo Manalo. Lahat ng ginagamit nila, sasakyan, bahay, lupa, pag-aari, lahat yan ng Iglesia ni Cristo. Walang pag-aaring personal ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nakatira sila sa bahay ng Iglesia ni Cristo. Yung bahay na tinitirahan, pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Yung lupang kinatatayuan ng bahay nila rin ng Iglesia ni Cristo. Yung mga sasakyang ginagamit nila, pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Walang sariling ari-arian ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Transparent yan. Ito, tuloy pa rin po natin yung kanyang video patungkol sa gagawing rally sa loob ng Iglesia ni Cristo. Alam natin na napakatahimik, payapa yung gagawing rally. Ilang araw na ipinagpanatan ng Iglesia na magtagumpay. Ang tagumpay ay yung pagkakaisa, maipahayag yung damdamin, mapayapa. Subalit ano ang kanyang sinasabi? Itong yung taong yan, si Samson. Ito po, panoorin natin. Na yung ganyang kalaking pinaplanong rally ay pasukin ng mga masasamang tao. Yung mga tao may mga political ambition, may mga ulterior motive, yung mga taong nagpaplano to destabilize. Sabi nga, yung pamahalaan, nakahanda silang gumawa ng mga karahasan, sugdulang marami ang mamatay. Meron pang nagbabalita, baka merong magpasabog, kung ano-ano yan. Kasi bagay bali-balita lang yan. Pero may posibilidad. Ano po? Yun. Nangangamba daw siya na may papasok na panganib, may magpapasabog. Eh siyang babalita eh. Ibig sabihin, mayroon silang pinaplano. Yung mga fallen angels na yan, naguluhin yung sinasagawang kaisahan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Na bakit alam niya, ang pamamahala hindi alam, yung mga pulis hindi alam. Eh siya alam niya na mayroon daw posibilidad. Ibig sabihin, kung ganyan ang inyong gagawin, sigurado, lalo kayong mapapahamak. Kaya mag-isip-isip kayo. Yung mga kababayan namin na makakapanood ng video ito, mga kapatid, huwag po tayo maniniwala sa pinagkakalat ng taong yan. Gusto lang niyang siraan ang pamamahala, gusto lang niyang siraan ang aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya ikaw, Samson ka, umayos ka na. Yung sinasabi mong may kaguluhan, may pagsabog. Ito, panoorin mo, pakinggan mo. Panoorin mo, balita sa Net25. Gustong-gusto ng pamamahala ng kapayapaan. Yung sinasabi mong mayroong mga taong hahalo dyan sa ganyang kalaking rally para sirain yung rally, may magpapasabog. Ito, at sa lahat ng mga nagsasabing gustong pabagsakin si PBBM, si President Bongbong Marcos. Sa lahat ng mga kumukontra sa Iglesia ni Cristo, panoorin mo ito kung talagang magulo ba yung rally. Dagdag pa ni Abirin, wala umanong intelligence report ng pulisya na may banta ng posibleng pagsabotahe sa mapayapang rally ng INC. Tiniyak niyang walang dapat ikabahala ang INC sa seguridad ng mga miyembro. As far as the INC is concerned po, ay naniniwala po kami na ito po ay isang peaceful rally. At andito po ang kapulisan ninyo para po siguraduhin na ang bawat isa, ang publiko, ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na nagrarally ay talagang ligtas. At hindi po natin hahayaan na ito pong pagtitipon po na ito ay masasabutahe. Iit ng
PNP NCRPO maximum tolerance ang marching order para sa mga pulis na nakadeploy sa 3 araw na INC Rally for Transparency and a Better Democracy. Patuloy ang paninindigan ng INC kasama ang mga mamamayang Filipino na tumindig laban sa kabulukan at korupsyon sa hanay ng mga namiminuno sa pamahalaan. Wedge, kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO na nakamonitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga rally. Yun ang pulis na nahalo doon sa mga rallyista na mayroong baril. Pinaalis. Nilagay doon sa labas. Dapat wala siya doon. Kasi may baril siya eh. Yung mga pulis na may mga baril nasa labas. Hindi sila dapat maghihalo sa mga rallyista. Ang mga pulis na nandoon, yung mga walang baril, tapos may panangga sa katawan. Yun ang mga pulis na magbabantay sa rallyista. Yung may mga baril, malayo sila. Pero tiniyak ng mga pulis na walang kaguluhan, walang magpapasabong, na gaya ng sinasabi niya na si Isaiah Samson. Hanggang ngayon, bitter kayo kayong mga fallen angels. Bueno, maraming salamat po. Patuloy kayo sa mga pagsubaybay sa ating mga video.